Kain kita. Ako sinasabi ko sa inyo, pumasok kayo sa droga at magkahulihan tayo, patay kayo. Halos 4 na taon simula ng imbestigahan ang madugong laban kontra illegal na droga at extrajudicial killings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kahapon, tuluyan ang naaresto at pinalipad sa The Hague, Netherlands si Duterte para harapin ang kasong isinampa ng International Criminal Court. Allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Tuluyan ng kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2019 pero ipinadaan ng hukuman ang arrest warrant sa International Criminal Police Organization o Interpol. Bilang miyembro ng Interpol, may obligasyon at commitment ani ang Pilipinas na dapat gampanan. Hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kuning itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga nadadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ginawa natin. Pinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paratang ng kampo ni Duterte na wala umanong arrest warrant, hindi na ayon sa batas at labag sa karapatang soberanya ng bansa ang paghuli sa dating presidente. Yes, there is a very clear document that will explain that will explain the basis on how we conducted this arrest of former President Duterte. We followed every single necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination, you will find that it is proper and correct. Lalong hindi raw pamumulitika at walang kaugnayan sa presidential elections ang pag-aresto kay Duterte. Politics doesn't enter into it. Bakit? Why that? You know, he's never going to be a candidate for anything. Why go after him? Di ba? At saka 2017 pa ito, wala pa ako. Civilian pa ako noon. So this is the evolution of his case, and this is where we end up. Inaresto ang dating Pangulo ng Pilipinas dahil sa kasong crimes against humanity, partikular sa extrajudicial killings sa kanyang anti-drug campaign noong 2016 hanggang 2019 at bilang founder ng Davao Death Squad na pumapatay umano sa mga sangkot sa illegal na droga at pinaghihinalaang kriminal noong siya pa ay alkalde. Sinasabing 12,000 hanggang 30,000 ang biktima ng war on drugs ni Duterte. Kung mapatutunayang nagkasala, hindi hihigit sa 30 taon o habang buhay na pagkakakulong sa mga matinding kaso ang kanyang parusa. Posible ring pagbayarin ito ng danyo sa mga biktima ng krimen. Kalezel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.